7 araw nang patay ang asawa niya, pero sabi ng anak niyang babae, gabi-gabi raw bumabalik ang tatay niya para makipaglaro ng taguan. Noong una, inakala ng babae na dahil lang sa sobrang pangungulila ng anak niya sa ama kaya ito nagsasalita ng ganito. Pero isang araw, nagising ang babae at nagulat siyang natuklasan na ang wedding ring ng kanyang asawa ay nasa ibabaw ng bedside table. Malinaw na naaalala ng babae na ang wedding ring na ito ay kasamang sinunog ng kanyang asawa sa cremation furnace. Kaya saan nanggaling ang wedding ring na ito? Sa sandaling iyon, biglang narinig ang boses ng kanyang anak mula sa kabilang kwarto. Ay, dala ko na ang gamit ko, pabalik na ako. Halika na, hanapin mo ako, tay. Nang marinig ang kanyang anak na tumatawag ng tatay, nag-aalalang itinulak ng babae ang pinto. Ngunit ang anak niya lang ang mag-isa sa silid. Pero sinabi ng anak na kasama niya ang kanyang ama na naglalaro kanina. Sinabi rin daw ng tatay niya na miss na sila. Ang unang reaksyon ng babae ay baka nananaginip lang ang anak niya, kaya sinabi niya na pumunta na ang tatay niya sa isang malayong lugar. Pero seryosong sinabi ng anak na hindi siya nananaginip, totoong bumalik daw ang tatay niya kanina. Hinalikan pa niya ako sa noo anak, baka miss mo na talaga ang tatay mo. Patay na ang tatay mo. Imposibleng nandito siya gayunpaman. Sa sandaling iyon, napansin ng babae sa kamay na humawak sa noo ng kanyang anak, na may amoy ng cologne at ito mismo ang pabangong madalas gamitin ng kanyang asawa noong nabubuhay pa. Noong una, naghinala ang babae na baka kinuha ng anak niya ang pabango ng kanyang asawa, ngunit naisip niya, ang mga gamit na ito ay kasama ring na cremate ng kanyang asawa. At muling pinaniwala ng anak ang babae. Totoong bumalik si tatay. Nakipaglaro pa siya sa akin ng taguan, tingnan mo, nandoon siya. Natakot ang babae nang mapansin na sa isang iglap ng kidlat, tila may anino ng tao sa likod ng kurtina. Dahan-dahan siyang lumapit at biglang hinawi ang kurtina. Nakita niyang walang tao sa likod ng kurtina. Doon lang kumalma ang kinakabahang puso ng babae, ngunit patuloy pa ring iginigiit ng anak niya. Nagtatago lang talaga si tatay sa likod ng kurtina, Xiaoyu. Hindi dapat nagsisinungaling, ha? Hindi po ako nagsisinungaling. Nakatago po doon si tatay. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng walk-in closet. Dahil dito, ang pusong kakakakalma pa lang ng babae ay biglang kumabog muli. Muli niyang pinigilan ng takot, lumapit, at binuksan ang pinto, ngunit wala pa ring kakaiba sa loob. Sa sandaling ito, nakumbinsi ang babae na nagbibiro lang ang kanyang anak kanina. Kung patuloy mong tinatakot si nanay, magagalit na talaga ako, hindi po ako nagsasalita ng kung ano-ano. Nakikipaglaro lang po talaga sa akin si tatay ng taguan. Xiaoyu, gabi na. Oras na para matulog. Gusto mo bang basahan ka ni nanay ng kwento? Sige po. Gayunpaman, pagkatapos basahan ng kwento ang anak at bumalik sa kanyang silid, nagulat ang babae nang matuklasan na ang wedding ring na kanina lang ay nasa bedside table ay biglang nawala. Habang iniisip ng babae kung ano ba talaga ang nangyayari, ang kanilang wedding picture sa pader sa likuran niya ay biglang nahulog. Lumapit ang babae at nakita na nahulog lang pala ang pako sa pader. Tinakat ko lang ang sarili ko, sabi niya. Pagkatapos, inilagay niya ang wedding picture sa ibabaw ng cabinet. Ang tanging hindi niya maintindihan ay kung nasaan na ang wedding ring. Baka dahil sa sobrang pangungulila ko sa asawa ko kaya ako nagkakaroon ng guni-guni, naisip niya, ngunit kinaumagahan. Nagulat ang babae nang matuklasan na ang wedding picture na nahulog kagabi at inilagay niya sa cabinet ay maayos na nakasabit muli sa pader. Anong nangyari? Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari kagabi? Pagkatapos, napansin ng babae na mukhang puyat din ang kanyang anak. Agad niyang tinanong ang anak kung naglaro na naman ba ito ng tablet kagabi, ngunit sinabi ng anak, dahil po tinawag ako ni tatay para makipaglaro sa kanya ng taguan, sinabi rin daw ng tatay niya na gabi-gabi siyang babalik para makipaglaro sa akin ng taguan. Nang marinig ito mula sa anak, natigilan ng babae kung dati iisipin niyang nagsasalita lang ng kalokohan ng anak niya, ngunit matapos ang nangyari sa singsing kagabi at sa wedding picture, hindi maiwasan ng babae na magduda na baka totoo ang sinasabi ng kanyang anak. Sabi nga nila, may mga bagay na nakikita ang mga bata na hindi nakikita ng mga matatanda. Sa sandaling iyon, isang di kilalang lalaki na nakasuot ng suot ang biglang dumating sa kanilang pintuan. Kayo po ba ang pamilya ni Jizing Yuan? Ako po ay isang staff mula sa lottery. Si Jizing Yuan po ay nanalo ng grand prize na 10 milyon ano? 10 milyon. Opo,
Tama po, ngunit hindi po namin makontak ang kanyang cellphone. Kailan po kaya available si Jizing Yuan para kunin ang premyo? Ngayon na po ang huling araw. Pagkalipas po ng araw na ito, magiging invalid na po ito. Pero pumanaw na po ang asawa ko. Ano po? Bumili pala ng lottery ticket si Jing Yuan noong nabubuhay pa. Pero bakit hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol dito? Napakalaking sorpresa nga po, pero bilang pamilya niya, maaari niyo pong kunin ito para sa kanya. Pagkatapos, naglabas ng isang business card ang lalaki. Sinabi niya sa babae na pumunta sa address na nakasulat bago mag-12 ng hating gabi, dala ang kanyang ID at marriage certificate para kunin ang premyo. Tiningnan ng babae ang business card at nakita na ang address ay isang lugar na tinatawag na No 444 na Zishan Road. Pagkatapos, nagtanong siya kung kailan bumili ng lottery ticket ang kanyang asawa. Sinabi ng lalaki na noong ika-4 ng Abril nang marinig ito, muling natigilan ng babae. Dahil ang ika-4 ng Abril ang araw kung kailan dinala ang kanyang asawa sa cremation furnace para sunugin. Paano makakabili ng lottery ticket ang isang namatay ng asawa sa araw na iyon? Kahit hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang gabing iyon, pumunta pa rin ang babae sa itinakdang lugar para kunin ang premyo. Ngunit natuklasan niyang ito ay isang liblib na lugar sa gitna ng kawalan. To ang No 444 na Zishan Road. Tama naman, bakit may magtatayo ng lottery outlet sa ganitong lugar na walang tao? Bakit may magtatayo ng lottery outlet sa ganitong lugar na walang tao? Mama. Excuse me po, saan po ang No 444? Ah. Doon. Lumapit ang babae at nagulat nang matuklasan na. Ang No 444 na Zishan Road ay isang sementeryo. Agad niyang kinuha ang business card para kumpirmahin kung nagkamali siya ng lugar, ngunit ang maayos na business card ay bigla na lang nasunog ng kusa. Bago pa man makabawi ang babae sa pagkagulat, nagsimulang mahulog mula sa langit ang maraming perang papel para sa patay. Dahil sa sobrang takot, hinanap ng babae ang janitor na nakasalubong niya kanina para humingi ng tulong, ngunit nang lumingon siya, wala siyang nakitang ibang tao sa likuran niya. Nasaan na ang janitor kanina? Pagkatapos, ikinwento ng babae sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa lottery at sa lahat ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. At sa sandaling iyon, naniniwala na siyang hindi mapakali ang kanyang asawa para sa kanilang mag-ina. Kaya bumalik ito sa kanila. Habang tinitingnan ng kanyang kaibigan na tila nawawala sa sarili. Naisip ng kaibigan na baka dahil lang ito sa sobrang pangungulila sa asawa kaya nagkakaroon ng guni-guni, ngunit para makasiguro, nulungan niya ang babae na mag-install ng mga camera sa bahay sa ganitong paraan. Kung mayroon mang supernatural na pangyayari, malinaw itong makukunan. Mina, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nandito lang ako, poprotektahan ko kayo ni Xiaoyu. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo hindi pa rin ako mapakali. Oo nga pala, tingnan natin ang monitor. Hay, iniisip ko lang siguro ng sobra. Ahaha. Ikaw. Sino ka? Paano ka nakapasok? Sagot ng tawag. Sagot na, Nina. Nina. Sagot ng tawag. Pakiusap na. Gabi na ng huli si Yating. May problema ka ba, Nina? Tumulong ka sa akin. Yating. Ayos ka lang ba? Nina. Oo, siya nga, si Jing Yuan ay bumalik na. Tara, sama kita para tingnan. Walang tao. Hindi naman. Kanina may tao talaga. Nakatayo siya sa likod ko. Siguradong si Jing Yuan iyon. Pati taas at katawan pa.
Pareho silang eksakto. Kakatapos lang naming suriin. Ligtas ang bahay mo. Walang tao. Yating, huwag mo nang takutin ang sarili mo. Totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. By the way, hindi ba kayo naglagay ng CCTV sa bahay nyo? May monitoring ba? Pwede nating silipin ang CCTV. Basta bumalik si Jing Yuan, siguradong makikita siya sa CCTV. Nasa sala ang cellphone. Sige, punta tayo para tingnan. Mayna. Hindi ko kayang tumingin. Paano kung totoo si Jing Yuan? Paano mangyayari yun? Patay na si Jing Yuan. Nakita natin siyang inilibing. Pati ang urn ng abo ay ikaw mismo ang kumuha. Nakalimutan mo ba? Pero, kapag tiningnan mo ang CCTV, mapapatunayan ito kung totoo ba ang sinabi mo. Hindi mo ba gustong malaman? Ano ba talaga ang nangyayari? Sige na. Mina. Hindi ko kaya tumingin. Nakakatakot sobra. Mina, tulungan mo akong tingnan. Tingnan mo nga, pakiusap na. Sige, Yating, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ako naniniwala na si Jing Yuan ay tunay na bumalik. Siguradong may nagpapanggap lang na multo. Anong nangyari kay Mayna? Bakit may isang ipis dito? Ninakat ako ng sobra. Wala na. Yating. Sa surveillance na ito, ikaw lang mag-isa. Walang iba. Imposible, Mayna. Sobrang nakita ko na may anino. Bakit ngayon nawawala na lahat? Siguradong may problema sa CCTV. Paano kaya? Maaaring may sira ang sistema. Yung may sira, maaaring ikaw lang ang may problema sa pag-iisip. Mayna. Talagang nakita ko po. Siyempre si Jing Yuan. Siyempre siya ang may kagagawan nito. Jing Yuan, lumabas ka na. Huwag ka nang magpanggap na multo. Alam kong nandito ka lang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mama, anong nangyari sa iyo? Sobrang natatakot si Xiaoyu. Huwag mong takutin si Xiaoyu, okay? Yating, tingnan mo ang itsura mo. Nakatakot na kay Xiaoyu. Xiaoyu, huwag kang matakot. Bumalik ka na sa kwarto at matulog. Auntie will take good care of mommy. Okay ba? Yating, kalma ka lang. Anong itsura mo? Ano ang iisipin ni Xiaoyu? Mayna, anong gagawin ko? Wala na akong magagawa. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka talaga mapapahama. Kilala ko ang isang napaka-professional na psychologist. Dadalhin kita doon ngayon. Posible bang talaga na may problema na ang isip ko? Pero, naku, anong oras na ba? Anong meron ka? Magpalit ka na muna ng damit. Pupunta lang ako sa banyo. Ito ang suot ni Jing Yuan noong araw ng libing. Yating, anong nangyari sa'yo? Mayna, tingnan mo. Itong damit. May naaalala ka ba? Yun ang suot ko noong araw na na-cremate si Jing Yuan. Yung damit na iyon. Paano pwedeng mangyari iyon? Nalimutan mo ba ang tama? Hindi ako nagkakamali. Yung damit na ito, isa lang ang ganito sa buong mundo. Yung maliit na bulaklak sa manggas. Ako mismo ang nagborda nito. Hawak mo, may init pa. At amoy pa ng pabango ni Jing Yuan. Tiyak na bumalik si Jing Yuan. Ito ang ebidensya. Posible kaya, Yating, na sobra kang namumulila, kaya bumili ka ng parehong damit muli. Nagtahi ulit ako. Ano ba ang ibig mong sabihin yan? Hindi ba't kaya ako naman tandaan ang mga bagay na nagawa ko? Bakit ba? Hindi mo ako pinaniniwalaan. Bumalik na si Jing Yuan. Huwag ganyan, Yating. Lumalala na ang sakit mo. Dadalhin kita sa doktor ngayon din. Tara.
mayroon kang post-traumatic stress disorder. Uwi ka na, ito ang 2 gamot, 2 beses sa isang araw. Bibilis din ang paggaling mo. Doktor, totoo ang sinasabi ko. Wala akong ilusyon. Yating, makinig tayo sa doktor, okay? Kapag kinain mo ito, talaga bang gagaling ka? Hindi ba? Totoo bang problema ko lang ang mental? Sa mga nakaraang araw, uminom ako nitong gamot. Totoo ngang hindi ko na nakita si Xing Yuan. Pero, parang mayroong mahalagang bagay na nakalimutan. Sino? Anong tao ang lumabas? Akala ko hangin lang. Mukhang kailangan ko na talagang uminom ng gamot. Nanay, huwag ka nang bumitiw. Namula na ang mga kamay mo sa pagkakaburn. Inay, ayos ka lang ba? Yating, ayos ka lang ba? Iwan mo na si Yuyu. Mag-aayos lang ako. Mama, masakit ba ang kamay mo? Tulungan kita, Mama. Mama, hindi masakit. Tama, Yuyu. Dapat ka na bang pumasok sa paaralan? Sama kita, Mama. Okay lang ba, Mama? Gabi na ngayon. Matagal na akong umuwi mula sa paaralan. Sa mga nakaraang araw, si Tita Lin ang naghatid sa akin sa paaralan. Mama, anong nangyari sa iyo? Nakalimutan mo na ba? Oo nga, anong nangyari sa akin? Xiaoyu, umuwi ka muna sa kwarto mo. Ako at ang nanay mo, mag-usap kami ng mag-isa. Okay ba? Oo. Mina, bakit? Bakit ako naging ganito ngayon? Sa mga nakaraang araw na ito, palagi akong inaantok. Hindi ko ma-concentrate ang aking atensyon. Ngayon, kahit ang oras ay hindi ko na matandaan, nararamdaman ko na lumalala na ako. Yating, huwag kang mag-alala. Ito ay dahil sa gamot. Normal na side effect lang ito. Sa ilang sandali, gagaling ka rin. Tingnan mo, kamakailan, hindi ka na ba? Nakikita si Xing Yuan sa ilusyon. Gumagaling na siya. Totoo bang gaganda pa ito? Totoo bang gaganda pa ito? Oo. Huwag kang masyadong mag-alala, matutulog ka lang, gagaling ka rin. Sa wakas, naging normal na ang oras ng pagtulog ko. Tama lang, oras na ni Xiaoyu pumasok sa eskwela. Ngayon, tiyak na gagawin ko. Personal kong ihahatid si Xiaoyu sa preschool. Si Xiaoyu ay gumising na. Xiaoyu. Mga damit ni Xiaoyu. Bag ng paaralan. Mga laruan. Bakit nawala lahat? Xiaoyu. Xiaoyu, nasaan ka? Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, nasaan ka? Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, lumabas ka na. Huwag mong takutin si Mama. Sige ba, Xiaoyu? CCTV. Oo. May CCTV. Kapag tiningnan mo ang CCTV, malalaman mo, nasaan si Xiaoyu.
Xing Yuan. Paano nangyari? Si Xing Yuan. Si Xing Yuan ang kumuha kay Xiaoyu. Saan niya dadalhin si Xiaoyu? Nasa panganib si Xiaoyu. Hello. Hoy, hoy. Nawawala ang anak kong babae, siya. Kinuha siya ng kanyang tatay. Ginang, ito ang numero ng tawag sa pulis. Pakiusap, seryosohin ninyo, namatay ang tatay niya. Pero bumalik siya. Kinuha niya ang aming anak na babae. Gusto niyang pumatay kay Xiaoyu. Ginang, ang magpapanggap na may emergency ay may pananagutan. Hindi. Totoo lahat ng sinasabi ko. Pakiusap, tulungan niyo po ang anak ko. Sige na. Malapit na kami. Sige, ingat kayo. Yatin. Bakit kaya nawala si Xiaoyu? Ginoo, pakipaliwanag agad ang sitwasyon. Noong natutulog ako sa bahay, dinala ng aking asawa ang aking anak. Ginoo, ang iyong asawa ay pumanaw na. Halos kalahating buwan na ang nakalipas. Huwag po kayong magbiro ng ganito. Hindi po ako nagsisinungaling. Mayroon akong CCTV footage dito. Makikita nyo na lang kung nakita nyo na. Pakibukas na lang po. Ito ang sertipiko ng kamatayan ng asawa ko. Pero nitong mga nakaraang araw, palagi siyang biglaang nagkakaroon ng mga hindi maipaliwanag na paglitaw. Ngayon ay muling, kinuha niya ang aking anak na babae. Siguradong may mas malalim pang dahilan dito. Marahil. Hindi talaga siya namatay. Tama na. Ginoo, pakiusap huwag mong hadlangan ng aming tungkulin. Hindi po. Hindi ako nagsasalita. Kawani ng pulis. Kakilala ko kanina ay nawalan ng asawa. Medyo hindi stable ang kanyang isipan. May na. Kahit ikaw, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Sinasabi ko na, ipinapakita ng CCTV footage. Ikaw ang kumuha kay Xiaoyu. Saan mo talaga dinala si Xiaoyu? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Tingnan mo mismo. Hindi ito maaaring. Hindi ako iyon. Hindi ito maaaring. Ginoo, pakisama na lang po kami. Talagang hindi ako iyon. Sila Xing Yuan ang nagdala kay Xiaoyu. Umalis sila. Doon. Hindi ko rin alam kung bakit naging mukha ko. Yatin. Mag-isip ka pa mabuti. Hindi ako yun. Xiaoyu, sundan mo ako. Nanay ang magdadala sa'yo sa magandang lugar. Hindi ba talaga ako yun? Sino ba talaga ang kumuha kay Xiaoyu? Ako ba ang nagdala kay Xiaoyu? Pero saan ko ba dinala si Xiaoyu? Yatin, ang kalagayan mo nitong mga nakaraang araw, hindi maganda. Maaaring ito ay epekto ng gamot na nagdulot sa iyo ng panandaliang pagkawala ng alaala. Ginang, so, wala ka talagang anumang alaala, kahit na kaunting detalye. Hindi. Hindi ako iyon. Hindi talaga ako iyon. Hindi ako iyon. Hindi. Sobrang sigurado akong hindi ako iyon. Paraan ng paglalakad. Ang anggulo ng paglingon. Hindi talaga ako iyon. Pero hindi rin ako sigurado. Mayna. Ano sa tingin mo? Ako ba talaga yon? Ikaw yan, Yatin. Kilala ko ang suot mo. Nasuot mo yan kahapon. Pero, hindi ko talaga maalala. Ginang Su. Mag-iimbestiga kami tungkol sa pagkawala ng iyong anak na babae. Ngunit sa ngayon, lahat ng ebidensya ay nagpapakita. Ikaw mismo ang nagdala ng iyong anak na babae, hindi ba?
Talaga bang hindi mo siya dinala, anumang kamag-anak o kaibigan, na iniiwan sa iyo? Wala. Sigurado akong wala. Ginang, Su, may iniinom ka bang mga gamot kamakailan? Kamakailan lang ay umiinom ako ng ilang mga gamot na pampanibugho. Mula nang pumanaw ang asawa ko, nagsimula na akong makaramdam ng ilang mga halusinasyon. Ginoong Su, gagawin namin ang lahat para imbestigahan ang pagkawala ng anak mong babae. May anumang balita na ipapaalam namin agad sa'yo. Sige. Yating, sandali lang. Ako na ang magmamaneho para ihatid ka pa uwi. Hello, kumusta? Si Su Yating. Jing Yuan, saan mo dinala ang anak na babae? Jing Yuan, saan mo dinala ang anak na babae? Ikaw ba si Su Yating? Magandang araw, Ginang, Su. Ako ang mamamahayag mula sa Chenbao, Li Min. Hindi, Jing Yuan. Akala ko'y nagkakaroon na ako ng mental breakdown. Nagkamali lang ako. Narinig namin na ang anak mong babae nawawala. Gusto naming malaman ang tungkol sa sitwasyon. Tanungin ka namin. Paano nyo nalaman? Narinig namin sa CCTV. Yung taong kinuha ang anak mong babae, ikaw mismo. Ngunit sinasabi nilang hindi nila maalala na sila ay inosente. Kahit na pumanaw na, ang asawa na half a buwan na. Kinuha ang kanilang anak na babae. Kung gayon, maaari po bang itanong, ang mister nyo na nakamamatay na pagkamatay, ay may kaugnayan din ba sa inyo? Anong ibig sabihin nito sa inyo? Bakit kayo ang may karapatang magduda sa akin ng ganito? Bakit nyo ako pinag-iisipan ng ganito? Anong problema? Magandang araw, ikaw ang mental na estado ng nawawalang anak na babae, espiritu. Ikaw ang baliw na babae. Anong nangyari kay Xiaoyu? Ikaw ang baliw na babae. Anong ginawa mo kay Xiaoyu? Sabi ko na sa'yo, may problema ang utak mo. Simula nang mamatay ang anak ko, naging baliw ka na. Ngayon, pati si Xiaoyu, hindi mo na maalaga ng maayos. Ikaw ang baliw dito. Ibalik mo ang apo ko sa akin. Tatay. Nanay. Hindi ako yon. Hindi ko sinaktan si Xiaoyu. Huwag mo akong tawaging tatay. Ikaw na mamamatay tao. Kung hindi ko makita si Xiaoyu, hindi kita palalampasin. Sige, dadalhin kita sa mental hospital. Mom at dad, dapat kayong maniwala sa akin. Paano ko naman masasaktan ang sarili kong anak? Kumain ka pa ng ganang gamot. Hindi na normal ang isip mo. Kung alam ko lang, hindi na sana. Ilalagay ko si Xiaoyu sa tabi mo. Kung hindi mo makita si Xiaoyu, papasukin kita sa ospital ng mga may sakit sa isip habang buhay. Kung hindi mo makita si Xiaoyu, papasukin kita sa ospital ng mga may sakit sa isip habang buhay. Tiyahin, huwag po kayong masyadong magalit. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Magpapahinga ka ng maayos. Ako na bahala. Tutulungan ko kayong hanapin si Xiaoyu. Umalis na muna kayo sa bahay. Kapag may balita, ipapaalam ko agad sa inyo. Mina. Nakasalalay sa iyo ang buong pamilya namin. Ang saya talaga. Hindi ko dapat sana ginawa noon. Hayaang pakasalan ka ni Jing Yuan. Tayo na. Seryoso ba? Totoo bang ako, sa epekto ng gamot? Nakasakit ba ako kay Xiaoyu? Hindi ako. Mahal ko si Xiaoyu higit sa lahat. Paano ko masasaktan si Xiaoyu? Hindi ako. Siguradong may ibang nagtatangkang suran ako. Sino ba talaga? Sino ang may ganitong balak? Yating, kalma ka lang. Ginang Su, pupunta kami sa bahay ninyo para mag-imbestiga. Hanapin ang mga ebidensya tungkol sa nawawalang anak ninyo, sa pagkawala niya. Ito ang kwarto ng anak ko. Matuwid siyang bata. Hindi siya kailanman naglalaro sa labas. Bakit bigla? Bigla na lang siyang nawala. Yating, maging matatag ka. Siguradong hindi naman siya masasaktan. Madam, maliban sa inyong anak na babae, mayroon pa bang ibang personal na gamit? Nawawala ba? Oo.
Lahat ng gamit ni Xiaoyu, nawala na lahat. Parang hindi naman talaga nandito, naninirahan. Lahat ay nawala. Ang dami ng mga bagay, hindi naman pwedeng sa isang gabi, nawala lahat, di ba? Paano kaya nitong mga araw, wala ka bang kahit kaunting napapansin? Ito. Ilang araw na akong umiinom ng gamot. Pakiramdam ko ay antok na antok. Minsan, pati ang araw at gabi, hindi ko na nararamdaman. Dito, makakapagsaksi ako, ilang araw na akong ganito, sa pagtulong sa pag-aalaga kay Xiaoyu. Kahapon sobrang busy ng kumpanya, kaya hindi ako nakapunta. Kasalanan ko rin ito. Kung nakapunta sana ako kahapon, hindi mawawala si Xiaoyu. Mina, hindi ka kasalanan nito. Ginawa mo na ang lahat ng maaari mo. Ano ang natagpuan ninyo? Nahanap ba ninyo mga ebidensya ng sospek? Ginang, Su, mas mabuti pang kayo ang dumaan. Tumingin kayo. Ito ang dugo ni Xiaoyu. Ginang, Su, ikaw pa mismo ang pumunta. Tingnan natin. Ito ang dugo ni Xiaoyu. Hindi pa rin matiyak ngayon kung sino ang may-ari ng dugo na ito, Ginoong Su. Hindi mo ba alam tungkol sa dugo na ito, na hindi mo alam? Ano ba ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba akong siyang pumatay kay Xiaoyu? Ang mga gamit sa kwarto ni Xiaoyu, bigla na lang nawala ng misteryoso sa isang gabi. Hindi mo maipaliwanag ang mga bakas ng dugo sa sahig. Hindi mo rin alam kung saan nanggaling. Para sa akin, bilang ina mo, talagang karapat dapat siya sa posisyon niya. Ginoo Pulis, kailangan mo talaga kaming tulungan. Hindi siya kailanman gagawa ng ganoon. Katatapos lang mawala ni Yating ng asawa, hindi na dapat mawala ang anak niya. Katatapos lang mawala ni Yating ng asawa, hindi na dapat mawala ang anak niya. Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Ngayon, ang pinakamahalaga ay dalhin muna ito pabalik para suriin. Pag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, agad naming ipapaalam sa inyo. Maraming salamat. Mag-ingat ka, kapulisan. Mina, kung may mangyari kay Xiaoyu, paano ako mabubuhay? Hindi iyon mangyayari, siguradong mahahanap siya ng pulis. Hello? Anong nangyari? Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Hintayin mo ako saglit, pupunta ako doon agad. Anong nangyari kay Mina? May nangyari ba? Ang mga shareholders sa kumpanya ay nag-ulo na naman. Alam mo rin naman, simula nang mamatay si Xing Yuan, hindi pa rin sila tumitigil. Kasi ito ay kumpanya mo. At ito rin ay pinaghirapan ni Xing Yuan. Mag-alala ka, tiyak na tutulungan kitang mapanatili ito, Mina. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Palagi kang nasa tabi ko. Kung wala ka, hindi ko talaga maisip kung ano ang gagawin ko. Hindi natin kailangang magpasalamat sa isa't isa. Ngunit ngayon lang ako. Kailangan nang pumunta sa kumpanya, ikaw lang mag-isa. Sige, magmadali ka, kaya ko ito. Sige. Si Xing Yuan. Si Xing Yuan. Siya ang sinisisi ako. Ako ang nagpaligaw sa aming anak na babae. Xing Yuan, sinisisi mo ba ako? Ang kumuha ng anak. Sino ba talaga, ikaw o ako? Ang mga gamot na ito, talaga bang makakatulong sa akin? O kaya naman, kainin mo ito. Mas lalo lang akong magiging magulo. Pero kapag kinain ko ito, hindi na uli ako makakakita kay Xing Yuan. Siguro kung ipagpatuloy ko lang ang pag-inom ng gamot, maibabalik ko ang aking alaala, matatandaan ko uli. Saan nga ba talaga dinala ng anak ko, ang anak ko? Hindi ako ang kumuha sa anak ko. Yung mga kakaibang pangyayari nitong mga araw. Hindi rin ilusyon. Siguradong si Xing Yuan ang bumalik. Kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari?
Sa ganitong kalagayan, iisa na lang ang paraan. Pupunta ako sa libingang bayan. Titingnan ko ang record ng cremation ni Xing Yuan. Tingnan ang record ng cremation ni Xing Yuan. Ginoong Susay. Tiyak na na-cremation ang asawa ninyo noong 4 na Abril. Ang urn ng mga abo ay naipasa na sa inyong mga kamay matapos ay cremation si Xing Yuan. Hindi pa rin siya naihimlay. Gusto kong makita ang kanyang urn. Pwede bang tulungan mo ako? Buksan mo ang urn. Gusto kong makita ang abo ng asawa ko. Sigurado ka ba? Mahalaga ang yumaong tao. Sigurado ako. Sige na. Tigilan mo. Nanay, bakit ka nandito? Ikaw ang baliw na babae. Pinatay mo ang anak ko. Nawala mo pa ang apo ko. Ngayon patay na ang anak ko. Hindi ka pa rin mapakali. Wala ka bang puso? Tatay, ako, lumayo ka. Hindi ko papayagan kahit sino. Nagalawin ang anak ko. Layo ka sa akin. Mama, Papa, may kakaiba talaga sa lahat ng ito. Kung hindi si Xing Yuan, talagang nabuhay muli. Ibig sabihin may isang tao na nandyan sa gitna at gumagawa ng kalokohan. Gusto ko lang makita sa loob nitong urn. Nasa loob ba talaga ang abo ni Xing Yuan? Lahat ng ginawa ko ay para kay Xiao Yu rin. Pag-iisip, ikaw, ang baliw na babae, gusto mo pang buksan ang urn ng anak ko. Talaga namang, wala kang pakundangan. Alam ko, mukhang nakakatawa ito. Haha, oo, ito na lang ang tanging paraan. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko papayagan kahit sino na istorbohin ang anak ko. Mama, kalma lang po. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Dito, anak ko lang ang nandito. Gusto mong buksan ang urn ng abo ng anak ko. Maliban ko, dumaan ka sa ibabaw ng aking bangkay. Ikaw na baliw. Mamamatay tao. Gusto mo pa bang dungisan ang abo ng anak ko? Ipaglalaban kita, Mama at Papa. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Hindi tama. Paano nyo nalaman na nandyan ako sa punerarya? Ano ang kinatatakutan nyo? Ano ang kinatatakutan nyo? O sabihin nyo, bakit kayo natatakot na may madiskubre ako? Ano ba ang dapat naming katakutin? Si Xing Yuan ang anak ko. Sabi ko, huwag nyong bubuksan. Tama, huwag nyong tawaging Mama at Papa kami. Sa pamilya Xing, wala kang lugar bilang manugang. Kahit ano paman, ano man ang sabihin ninyo ngayon, kailangan kong buksan ang urn na ito. Yat-in. Su Yat-in. Huwag ka pang tumigil. Aking mahal na puso. Yat-in. Alam kong nagmamadali ka. Pero hindi ito ang tamang paraan para hanapin ang katotohanan, May na. Salamat talaga sa pagtulong mo sa akin, pero tungkol dito. Hindi ako makikinig kahit kanino. Hoy, ikaw. Tumigil ka na. Yat-in. May balita na ako tungkol kay Xiao Yu. Sinasabi mo ba ang totoo? Nasaan si Xiao Yu? Nasaan siya ngayon? Huwag kang mag-alala. Unang tingnan mo ito. Tulungan mo ako. Hindi maganda. Xiao Yu. Sino ang gumawa nito? Ito ay mga kidnapper. Video na ipinadala sa akin kanina. Kilala ko ang lugar na ito. Pupunta tayo roon ngayon. Baka may oras pa. Pero, paano naman nagkataon ganito? Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka ba magmamadali para iligtas ang ating mahal na apo, si Su Yat-in? Kung may mangyari kay Xiao Yu, hindi ka namin papabayaan sa buong buhay namin. Kung hindi tayo lalapit, baka huli na. Oo, dali na. Huwag kang matakot, Xiao Yu. Nandito na si Mama para iligtas ka. Huwag kang matakot, Xiao Yu. Dumating na ang nanay para iligtas ka. Sa wakas, umalis na ang baliw na babae na to. Kung sakaling masira si Xiao Yu dahil sa kanya, kung may mangyari man, hindi ko siya palalampasin sa buhay ko. Mag-alala ka, walang makakaalam nito. Tara na, magmadali na tayo. Kakaiba ang lugar na ito. Hoy, halika dito. Hawakan mo itong pera. Dali, ay selyo mo na. Ang urn ng mga abo ay selyo ng mahigpit na walang makakabukas. At saka, ang gagawin mamaya gabi, huwag kang magsasalita kahit isang salita. Naintindihan mo ba? Oo. Mag-alala ka, aasikasuhin ko ng maayos. Umalis na tayo. Itong pamilya na ito, mas lalo pang baliw kaysa kanina. Bakit walang laman ang urn ng abo? Xiao Yu. Dumating na si nanay. Nasaan ka, Xiao Yu? Xiao Yu, nasaan ka? Nasa maliit na yu ito, Yat-in.
Ito si Maliit na Yu. Ito ang Maliit na Yu. Paborito niyang teddy bear. Anong gagawin ni Mina? Tiyak na may nangyari kay Maliit na Yu. Huwag kang mag-alala, Yating. Kung nagpadala sila ng mensahe, ibig sabihin may puwang pa para pag-usapan. Tingnan mo. Xiao Yu. 50 milyon. Sino ang mga taong ito? Bakit nila dinukot ang anak ko? Hindi pwede. Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Hindi ka aya-aya. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Baka malaman nila kung magpapadala ka ng pulis. Paano kung sirain nila ang biktima? Sa tingin ko, ang pinakamainam na paraan ngayon ay mag-ipon ng pera. Tama ang sinasabi mo. Huwag mong hayaang mapanganib si Xiao Yu. Hiningi nila ang pera. Ibibigay ko na lang sa kanila. Ginoo Gu, ikaw ang sekretaryo ng tatay ko. Nang pumanaw ang tatay ko noon, nailak ang 5 milyon na bahagi ng ari-arian. Nasa iyo ang pamana. Kapag kailangan kita, tumulong sa akin. Ngayon, siguraduhin mong tutulungan mo ako. Dahil kung hindi, mawawala na si Xiao Yu. Masyadong malaking usapin ito. Miss, yung 5 milyong pondo ay iniwan sa iyo ng lolo. Lahat ng ari-arian. Ginoo Gu, ayaw ko munang makialam dito. Kung wala si Xiao Yu, ang perang ito ay papel na basura. Ginoo. Ngayon, ang kumpanya ay nahaharap sa krisis sa pananalapi. Ang 50 milyong bahagi na ito, ngunit ang huling pera para sa kaligtasan. Kapag na-withdraw na, ang buong pagsisikap ng ama ay mawawala na. Ginoong Gu, hindi ko na kayang isipin pa ang mga ito. Si Xiao Yu ay anak ko. Kahit na mawalan ako ng lahat, lubhang may utang, gusto ko rin siyang iligtas. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero ang lahat ng ito, hindi mo ba nararamdaman na napakasabay-sabay? Ano ba ang ibig mong sabihin? Una si Xing Yuan, na misteryosong namatay sa aksidente, pagkatapos ay naharap ang kumpanya sa isang suliranin. Lahat ay nakasalalay sa 50 milyong bahagi na iniwan ng iyong ama. Ngayon, nawawala si Xiao Yu, at ang hinihingi ng mga kidnapper ay eksaktong itong 50 milyong. Hindi mo ba naiisip na may problema dito? Hindi mo ba naiisip na may problema dito? Ang ibig mo bang sabihin ay may nagtatakbo ng plano? Pero sino ang gagawa nito? Ginoong Gu, wala na akong oras para sayangin ito sa iyo. Pakiusap, ibigay mo na sa akin ang 50 milyon. Kailangan kong iligtas ang aking anak na babae. Miss, ako. Ginoo, pakiusap. Kung wala si Xiao Yu, hindi ko kayang magtagal kahit isang segundo. Pakiusap, unawain mo ang isang ina. Okay, miss. Sa ngayon, kailangan ko nang sabihin, yung si Lin Mei na, kakaiba ang kilos, hindi siya mapagkakatiwala ang tao, at saka, napansin ko rin, na tila may lihim siyang itinatago, mayroong lihim na hindi maaaring sabihin. Sinasabi mo ba na si Xing Yuan ay nakipag-ugnayan kay Mei na? Sinasabi mo ba na si Xing Yuan ay nakipag-ugnayan kay Mei na? Hindi ito pwedeng mangyari. Si Mei na ang pinakamatalik kong kaibigan, at saka mahal na mahal niya ako si Xing Yuan. Siguradong hindi niya magagawa yon. Sigurado akong nagkamali ka lang sa nakita mo kay Gu. Tungkol dito, matagal ko nang pinaghihinalaan ito, pero nang malapit na akong makuha ang pangunahing ebidensya, bigla na lang namatay si Xing Yuan. Sa tingin ko, na ang pagkawala ni Xiao Yu ay hindi basta-basta. Dapat tayong mag-isip ng mas matagal. Hindi pwede. Ginoong Gu, hindi ko na kayang maghintay. Pakibigay agad sa akin ang 50 milyon. Kailangan kong iligtas si Xiao Yu. Yating, isipin mong mabuti, kapag kinuha mo na ang 50 milyong bahagi, ang iyong ama, ang nagtatag ng Su Group, ay mukhang mawawasak na. Hindi ko na kayang isipin pa ang mga ito. Ginoo at ginang. Hanggang sa puntong ito, mukhang mas marami ang panganib kaysa sa magandang kapalaran para sa grupo. Hindi ba't si Mei na at Xing Yuan, talagang may nangyari na hindi dapat ipaalam? Si Mei na ay kumikilos sa akin, parang tunay na kapatid. Paano mangyayari ang ganoong bagay? Siguradong nagkamali si Ginoong Gu. Basta't maibigay ko sa kanya ang 50 milyon, mababawi ko na si Xiao Yu. Huwag kang mag-alala, basta't si Su Yating na tanga, ay ilipat ang 50 milyong shares sa akin. Ang Su Group ay mabilis na magiging akin. Matagumpay na ang ating plano. Su Group, mabilis na magiging akin na ito. Malapit nang magtagumpay ang plano natin. Sa wakas, hindi na kailangang magpanggap na matalik na kaibigan sa harap niya. Matagal ko nang gustong dahan-dahang durugin siya sa ilalim ng paa. Huwag kang mag-alala. Walang magiging mali. Wala siyang masasandalan. Paano siya makakabawi? Hintayin mo lang, panoorin mo ang kahihiyan ng babaeng ito. Mina. Mina,
Talagang tinalikuran niya ako. Lahat ng ito ay isang panlilinlang. Ano ang nangyari sa pagkamatay ni Jing Yuan? Ano ang dahilan nito? Sino? Sino ang nasa labas? Nako. Anong gagawin? Bakit walang tao? Baka pusa. Ay nako, Xiaomi, bakit ka nandito? Paano magkakaroon ng pusa ang kumpanya? Yung stray na pusa sa labas, pumasok dito, kaya't inalagaan ko na lang. Ginoong Lin, dadalin ko na ito palabas ngayon. Hindi na pinapayagan ng kumpanya na lumabas pa ang ganitong bagay. Opo. Sa wakas, hindi na kailangang magpanggap na matalik na kaibigan sa harap niya. Matagal ko nang gustong dahan-daang durugin siya sa ilalim ng paa. Walang matuluyan siya. Ano ang gamit niya para bumawi? Hintayin mo lang. Panoorin mo ang kahihiyan ng babaeng ito. Ano ang gagawin ko? Pumanaw na si Jing Yuan. Nawala si Xiaoyu. Pati ang tanging kaibigan kong pinagkakatiwalaan. Lahat sila ay nagtaksil sa akin. Paano nangyari ito? Bakit nga ba ganito? Nanay ni Xiaoyu, ano ang nangyari sa'yo? Bakit ang pangit ng kulay ng mukha mo? Guru Li, ang pagkakatugma naman, tama na, kahit na ilang araw na, bakit hindi siya pumapasok sa eskwela? Nawawala si Xiaoyu. Guru Li, sana po, tulungan niyo po akong hanapin siya. Okay, nawawala siya. Kahapon, nakita ko siya, kasama si Tatay A. Sa daan ko siya nakita. Talaga bang nakita mo, si Jing Yuan at si Xiaoyu na magkasama? Saan mo sila nakita? Parang sa Huan Road. Noon ay gusto ko pang itanong, bakit hindi siya pumasok sa paaralan, pero sa isang iglap, nawala na siya. Hindi lang ako ang nakita si Jing Yuan. Lahat ng ito, hindi talaga pawang ilusyon ko lang. Ay, nanay ni Xiaoyu, kailangan mo ba ng tulong para tawagan ang doktor? Jing Yuan. Hindi ka talaga namatay. Jing Yuan. Hindi ka talaga namatay. Kung makita mo ulit si Xiaoyu, mangyaring tawagan mo ako agad. May gagawin pa ako. Umalis na muna ako. Mahal, tikman mo ito. Ay nako. Halos makalimutan kong mamili. May malaking sale ngayon sa supermarket. Ay nako. Malapit na kaming yumaman. Bakit ka pa bumibili niyan? Bakit ka pa bumibili ng murang gulay? Hindi naman nagsasawa sa pera. Tama. Kumusta na si Xiaolin? Sabi niya hindi ba ngayon? Matatapos na ba? Hindi pa sinasabi. Bakit ka nagmamadali? Yung luto ng pato, pwede pang lumipad. Huwag mo na akong kausapin. Aalis muna ako para mamili. Nanay, Su Yating. Bakit ka nandito? Sino yan? Tatay. Ikaw pala. Bakit ka nandito? Nanay at tatay. Wala na akong magawa. Nanghihingi ang mga kidnapper ng 50 milyon. Hindi ko talaga makuha. Ang dami mong pera. Para iligtas ang bata, hindi mo kaya. Walang pera. Walang pera. Magnakaw ka. Mang-agaw. Magbenta ka. Karapat-dapat ka bang maging ina? Sabi nga ng mga pulis. Sa ilalim ng kama ni Xiaoyu, ay may nakita silang dugo. Syempre ikaw ang may kasalanan sa amin. Nakatagpo ng mga bakas ng dugo. Siguradong ikaw ang nagdulot sa amin ng kapahamakan. Ang tanging dugo ng pamilyang Jing. Lumayas ka sa harap ko. Ikaw na mamamatay tao. Mama, Papa. Hindi ko sinabing huwag tulungan si Xiaoyu. Ngunit sa ngayon, hindi ko kayang ilabas ang ganong kalaking pera. Noong una, si Jing Yuan, humingi sa tatay ko ng 5 milyon. Sabi niya gagamitin daw sa negosyo. Pero pagkatapos nyon, hindi na namin alam kung nasaan na. Dumating ako para itanong lang sa inyo. Alam nyo ba kung nasaan na? Ito. Ano ba ibig sabihin mo nito? Ang ibig mong sabihin, kumuha kami. Wala na bang katarungan? Hoy mga kapitbahay, halina kayo at tingnan ninyo. Tito Lee, ano ba itong ginagawa mo? Lahat, pakiusapan na magpas siya tungkol sa babaeng ito. Hindi lang niya pinatay ang sarili niyang anak. Ngayon, gusto pa niyang suruan ang mga matatanda. Hindi ko iyon ibig sabihin. Pero ang mga kidnapper ay humihingi ng 50 milyon. Hindi ko talaga mailabas. Sa mga nakaraang taon, tuwing Pasko, laging milyon-milyon. Milyon-milyon ang ibinibigay ko sa inyo. Nanay, tatay. Alam kong, may pera kayo. Pakiusap, tulungan niyo ako, kahit ano paman. Si Xiaoyu rin, ang inyong tunay na apo.
Ganito pala, si Lolo Zing, karaniwang magastos, kitang-kita na may pera, hinold up ang tunay na apo niya, walang gustong tumulong, sobrang dami ng inaasahan. Oo, iyan ay sariling dugo naman. Nako, ang pitiful naman ng nanay na ito. Kayo, manahimik kayo. Lumayas kayo. Walang pera ngayon. Hindi ako aalis. Anong nangyayari? Yatin. Sila nga pala ay magkakampi. Ano ba talaga ang nangyayari? Mina, dumating ka sa tamang oras. Dali, alisin mo ang baliw na babaeng ito. Alis na, alis na. Tito at tita, pakibawasan niyo ang galit. Hindi sinasadya ni Yating. Magkawatak-watak na kayo. Lumayas ka na agad. Naiinis ako sa'yo. Umalis ka. Yating, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba pumunta kay Gubo para humingi ng pera? Bakit nandito ka? Lin Mena. Alam mo talaga ang aking galaw. Napakamahusay mo. Mena, yung pera ni Gubo, ang tanging sandigan ng kumpanya. Kung ilalabas ko ito, ang kumpanya ng tatay ko ay mapupunta na sa akin. Pero si Xiaoyu, ikaw lang ang nag-iisang anak na babae na meron ka. Kaya, Mina, pwede mo ba ako hiramin ng konti pang pera? Susubukan ko pa humingi kay Jing Yuan sa kanyang mga magulang. Sapat na iyon, sigurado ako. Wala akong ganun karaming pera. Itong 50 milyon, kailangan mo pang hanapin. Kay Uncle Gu pa rin, Ting. Ang layunin ninyo ay talagang kumpanya namin. Pero hindi talaga ako, hindi makakalikom ng 50 milyon. Sa ganitong kalagayan, mas mabuti pang pumunta ako sa istasyon ng pulis at sabihin ang tungkol dito sa mga pulis. Ay, Yating, sandali lang. Anong nangyari, Mina? Mukha mong hindi maganda ang pakiramdam. Siguradong natakot ka nitong mga nakaraang araw, di ba? Ganito na lang, ako na ang pupunta sa pulisya. Umalis ka na muna at magpahinga ng mabuti. Magpahinga kang mabuti para makaalis ka na hanapin si Xiaoyu, di ba? Tama nga. Nainom mo na ba ang gamot? Matagal na akong hindi umiinom ng gamot. Tama ka rin. Kailangan kong umuwi para makapagpahinga bago ko hanapin si Xiaoyu. Mena. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong patuloy na suporta kasama sa tabi ko. Hello, si Ginang Su ba ito? Oo, ako ito. Nais ko sanang malaman kung nahanap na ba ang mga palatandaan tungkol kay Xiaoyu. Wala pa kaming natagpuang ganoon sa ngayon. Pero sa ilalim ng kama ni Xiaoyu sa kwarto niya, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Ano ito? Hindi ito dugo ni Xiaoyu. Dugo ito ng hayop. Tunay nga. Ginoo ng pulis, may tanong po ako, may dumating ba ngayon na babaeng nagnangalang Lin Mei na sa istasyon ng pulis? Tumingin sa video ng pagkakabihag kay Xiaoyu. Wala. Nandito ako sa opisina buong araw. Anong nangyari? Si Xiaoyu ba ay nabihag? Hindi ko pa ito sigurado. Sige, kapag may lead, ipapaalam ko. Agad kitang inabisuhan. Mula pa sa simula, isang patibong ito. Lin Mei na, anong mga paraan pa ang meron ka? Gamitin mo na lang lahat. Sino? Si Su Yating. Ikaw ang pumatay sa anak namin. HM. Jing Yuan, lumitaw ka nga pala. Ikaw ba yang si Jing Yuan? Ibigay mo ang buhay mo, mamamatay tao. Buhay pa nga siya. Hindi pala ito panaginip noon. Ikaw. Sasamahan mo ako sa libingan. Ganyan siya. Paano siya magiging karapat-dapat na magmana ng kumpanya? Talaga, dapat agad niyang ibigay ang mga bahagi. Hindi kami tatanggap ng isang baliw na babae para maging chairman. Tama, ibigay ang mga bahagi. Agad na magbitiw. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng lahat ngayon. Ngunit napakahirap para kay Yating ngayon. Umaasa ako na kayong lahat ay makakaunawa sa kanya. Naiintindihan namin siya. Sino ang makakaunawa sa atin? Tama nga.
Anong nangyayari sa labas? Tara, sundan mo ako. 18, ayos ka lang ba? Nanghihina ka sa bahay, nakakakilabot. Buti na lang sabi ng doktor, wala kang malalang problema. Mabuti na lang at nagising ka. Itong kasunduan sa paglilipat ng bahagi, pirmahan mo na agad. Tama. Huwag mo kaming hadlangan. Pagkatapos mong pumirma, wala na tayong kaugnayan sa kumpanya. Kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Gusto ninyong agawin ang kumpanya ng tatay ko. Ano ang ibig sabihin ng agawin? Alam mo bang gaano kalaki ang nawala na kita ng kumpanya mo dahil sa inyo? Ipapapirma ka namin ng isang kasunduan sa paglilipat o baka naman, dahil sa respeto sa tatay mo. Kung hindi, matagal na kitang sinampahan ng kaso. Hindi ako pwedeng pumirma. Ito ang kumpanya ng tatay ko. Gusto ninyong itaboy ako? Hindi pwede. Palagi ka nang may gulo ngayon. Walang kakayahan talaga, tagapamahala ng kumpanya. Hanggang ngayon, nahihilo ka pa rin sa bahay. Bilang nakatatanda mo, kailangan kitang paalalahanan. Wala kang karapatang pamunuan ng kumpanya. Hindi ako nawalan ng malay. Inatake ako ng iba. At ang umatake sa akin ay si Xing Yuan. Anong kalokohan ito? Patay na si Xing Yuan. Tama nga, nakita namin ang CCTV sa bahay mo. Sadyang nahimatay ka lang. Talagang puro kasinungalingan. HMPH, bantay. Maaaring pekay ng bantay. Ngunit nakuhanan ko ito ng ebidensya ng pag-atake ni Xing Yuan sa akin. Ano? Yating, nagbibiro ka ba? Nasa video ako noon. Saktong na-record ng cellphone, yung sandali na inatake ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Patay na si Xing Yuan matagal na. Ang mamamatay tao ay nagdala ng buhay. Ito talaga si Xing Yuan, hindi ba siya patay na? Paano ito posible? Sobrang kakaiba nito. Sino ang nakakaalam sa video mo? Kung ito ay peke, baka nga, ikaw ang nag-imbento nito ng maaga. Katatapos ko lang magising. Paano ako magkakaroon ng oras para mag-imbento? At saka, bakit ko naman gagawin ang mga ito? Ano ba ang mga ito? Hindi ko rin alam. Nadarating kayo ngayon para pilitin ako na ibigay ang bahagi ko. Sa halip, kayo pa, kaka-aksidente ko lang. Nakuha na ninyo ang balita. Mabilis kayong gagamitin para puwersahin. Hindi ba kayo? Matagal nang nagbabalak. Ikaw, batang ito, anong sinasabi mo? Kami ang iyong mga tiyo at tiya. Hindi ba namin kayo sasaktan? Hindi ganoon ang tatay ko. Mga kapatid na tulad ninyo. Sa anumang kaso, ang mga shares, hindi ko talaga ipapasa. Ang kumpanyang ito ay para lang sa pamilya Su. Wala kang karapatang maging chairman dito. Sang-ayon ako. Oo nga, ibigay ang bahagi ng pagmamayari. Agad na magbitiw. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na magreklamo. Ito, Ginoong Gu. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na magreklamo. Lolo Gu. Wala na si Ginoo Su. Pero hindi ibig sabihin na wala ng tao sa pamilya Su. Ginagawa niyo pang manakit sa anak niyang babae. Nasa ilalim siya ng lupa. Hindi niya kayo mapapatawad. Lolo Gu, paano kami magagawa niyan? Kami ay nagbigay lang kay Ginoong Sus na anak na babae. May mungkahi ako. Bakit hindi ka pa aalis? Sige na. Sige na. Tara na. Tara na. Nandito ako. Hindi kita papayag ang apiin ng kahit sino. Ginoong Gu. Binibining Lin, may kailangan ka pa ba? Ako. Ay Yating. Akala ko nga na nag-away na kayo ni Gubu. Ayos lang pala. Ayos lang na tinulungan ka ni Gubu. Ha? Oo. Tungkol sa video na iyon. Matagal ko nang ginaisang ang sarili ko. Yung kanina na video, ako ang gumawa nyon. Para labanan yung mga tao na iyon. Talaga bang, Ginang? Lin, gusto kong makipag-usap ng mag-isa kay Yating. Pakiusap. Umalis ka muna. Ako. Ito. Nina, saktong gutom na ako. Pumunta ka sa ibaba at bumili ka ng kaunti para sa akin. Sige. Ginoong Gu. Yung sinabi mo sa akin dati, medyo naintindihan ko na. Ayos lang na naintindihan mo. Natakot talaga akong nahuli ako ngayon. Nasa kamay mo na ba ang kumpanya? Ipasa na natin sa kanila. Itong kumpanya ay para sa mga magulang ko. Ito na lang ang natira sa akin. Hindi ko talaga pwedeng ibigay. Kaya, tungkol kay Xiaoyu, anong plano mo? Ito ang buong ipon ko sa buong buhay ko. Yating. Dalhin mo na, Ginoo Gu. Hindi ko matatanggap ang pera na ito. Ikaw na lang ang magtago niyan. Para ito sa iyong pangmatagalang pagtanda. Dahil nagsimula ang usaping ito mula sa akin. Dapat itong magtapos sa akin. Kahit na sinasabi ko ang mga salitang ito, talagang napaka-absurd. Ngunit ako'y naniniwala na hindi patay si Xing Yuan. Ang pagkawala ni Xiaoyu ay may kinalaman din sa kanila. Sila. Sinasabi mo si Lin Mei na. Ano ang plano mo? Su Yating. Ikaw na anak na walang utang na loob. Kung ganito ang gagawin mo, hindi ka rin mapapatawad ng yumaong ama mo, kahit nasa kabilang buhay na siya. Gubo. Anong nangyari kay Yating? Bakit sobrang galit ni Ginoong Gu? Nag-away ba kayo?
Gusto kong gawin ito. Hindi ba't para kay Xiaoyu rin ito? Hindi maiintindihan ni Gubo ako. Ang tanging nakikita niya sa mata niya ay ang interes. Walang kahit kaunting pakikiramay. Yating, anong gusto mong gawin? Nandito ako ngayon sa kumpanya. Wala na akong posisyon. Gusto kong gawin kung ano ang nais ko. Hindi rin naman magpapahalaga ang mga shareholders. Suportahan mo ako. Kaya, Nina, gusto kong ilipat sa iyo lahat ng aking mga shares, para ikaw ang kumatawan sa akin. Gamitin ang lahat ng lakas, para hanapin si Xiaoyu. Ano ang sinabi mo? Totoo ang sinasabi mo, Yating. Noong una, kasama mo si Xing Yuan, na pumasok sa kumpanya. Yung mga shareholder ay nagtitiwala kay Xing Yuan, kaya tiyak na magtitiwala din sila sa'yo. Sa halip, ako, ay wala masyadong boses sa kumpanya. Kung wala akong bahagi, matagal na akong tinanggal nila. Ngayon, gusto ko lang hanapin si Xiaoyu. Ito lang ang tanging paraan ngayon. Kaya, dahil dito, nag-away ka kay Gubo. Oo. Hindi siya sumasang-ayon, Ginoong Gu, pero wala na akong pakialam doon. May na. Hindi mo ako bibigwin sa aking inaasahan. Tama ba? Badong bata, syempre, tayo ang pinakamabuting magkaibigan. Tama, Yating. Tingnan mo, dinalhan kita ng pagkain, at saka, dinala ko rin ang gamot mula sa bahay para sa'yo. Kain ka na agad. Yating. Anong nangyari? Walang anuman. Gusto ko lang sanang. Bakit ang bait mo naman? By the way, Yating, may konting bagay pa sa kumpanya ko. Sakto, uuwi na ako para ayusin iyon, tungkol sa paglipat ng shares. Sige, aalis na ako muna. Nina. Anong nangyari? Tungkol sa paglipat ng shares, mas mabilis, mas maganda. Huwag kang mag-alala para mahanap si Xiaoyu. Gagawin ko ang lahat para magawa agad. Hindi bumalik si Lin Mei na sa kumpanya. Saan kaya siya pupunta? Mali yata. Zuyang rentahan. Sundin mo ang sasakyan sa harap. Buti na lang nandyan ako sa kanya. Nilagyan ko siya ng tracking sticker. Nakapaskil na ang lokasyon. Lin Mei na. Gusto kong makita. Ano ba talaga ang iyong plano? Ito ang Xiaoyuan. Bakit? Ayaw mo nang bitawan. Ngayon, hindi maganda ang kita ng kumpanya. Walang magawa. Kailangan na lang ibenta ang bahay. Pero nangako ang asawa mo, kapag bumuti na ang lahat, babalik niya ang bahay. Mahal, naniniwala ako sa'yo. Kapag kasama ka sa kumpanya, tiyak, lalong lalaki ang tagumpay. Sige na. Hindi ba ito yung bahay na binenta namin ni Xing Yuan noon? Yung bilya na yun. Ano ang ginagawa ni Lin Mei na dito? Bakit nandito si Lin Mei na? Xing Yuan. Sige na, nandito pa si Xiaoyu, masaya ako. Xiaoyu. Paano nangyari ito? Paano ito posible? Masaya ba? Masaya. Si Xiaoyu. Masaya ka ba? Masaya. Kaya, Xiaoyu, gusto mo ba si Tita Lin? Gusto. Pagkatapos, tawagin mo na si Xiaoyu. Tawagin mo si Tita Lin na mama. Okay ba? Pero may mama na ako. Tatay, uuwi na tayo. Okay ba? Uuwi tayo at maglalaro kasama si mama. Ito, bakit ka uuwi? Ayaw na sa'yo ni nanay. Hindi ako iiwan ni nanay.
Xiaoyu, sa hinaharap, magsasama na tayo ni Tita Lin. Huwag mo nang banggitin si Mama. Ayaw, gusto ko si Mama. Ikaw, batang ito, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Sige na. Xiaoyu, bumalik ka muna sa kwarto at manood ng karton. Noong una, niloko mo ako na, hindi maganda ang kita ng kumpanya, kaya kailangan ibenta ang bilya. Ngayon, alam ko na, kayo nitong lalaki at babae, dito. Sige na, sige na. Bakit ka nagagalit sa bata? Kahit papaano si Suyating, ay kanyang tunay na ina rin. Paglipas ng panahon, ay natural lang na magustuhan ka niya. Para sa'yo, handa akong hintayin siya, pero mas gusto ko pa rin na tayo dalawa ay magkaroon ng sariling anak. Mangyayari yan. Kumusta na ang ginawa mo sa bagay na iyon? Huwag kang mag-alala. Si Suyating na yun, ang tanga. Dati gusto ko pang mag-ayos ng mga shareholder na maggulo, pero hindi ko inakala na siya mismo ang magbibigay ng kanyang share sa akin. Sobrang tanga talaga. Kung hindi siya tanga, paano ba naman? Ganito kabilis namin nakuha. Akala niya talaga na may mga multo sa mundo. Pinaniwalaan ko siyang uminom ng gamot para sa sakit sa isip. Pero ang totoo, gamot iyon para kontrolin ang isip. Hindi ko inakala na siya ay maniwala ng walang alinlangan at tumagal pa ng ganito katagal na hindi man lang napansin kahit kaunti. Ito ay tipikal na post-traumatic stress disorder. Bumili ka ng 2 gamot na ito kapag umuwi ka, 2 beses araw-araw. Mabilis din itong gagaling. Nalaman ko na mula pa sa simula na nagkukunwari lang kayo. Mula sa pagmamanman hanggang sa mga psychologist, lahat ng ito ay kayo na maingat na naglatag ng bitag para sa akin. Kapag nakuha ko na ang shares, wala na siyang dahilan para mabuhay sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Wala siyang pamilya o kaibigan. Matagal ko nang nabanggit ito sa mga magulang mo. Kapag natapos na ang lahat, dadalahin namin siya sa mental hospital. Sino? Sino ba? Anong nangyari? May tao. Si Suyating. Paano posible? Siguradong nagkamali ka ng tingin. Hindi. Tiyak na hindi ako nagkamali. Mina. Ano ang gagawin? Wala nang daan. Kung mahuli ako ni Lin Mina, tapos na ako. Ano ang gagawin ko? Wala ka nang masisilungan. Bakit ganito? Kakaalam ko lang na may tumatakbong tao at ang likod niya ay si Suyating. Bakit wala talagang anuman? Baka nagkamali ako ng tingin. May na. Sabi ko na nga ba, nagkamali ka ng tingin. Yang si Suyating, ang bobo. Paano niya agad matutuklasan to? Hindi pa rin ako mapakali. Malapit na sanang magtagumpay ang plano. Hindi ito dapat masira ng biglaan. Pero sira ang CCTV sa daan na ito. Kung gusto mong mag-imbestiga, mukhang hindi mo makikita. Ngayon, iisa na lang ang paraan. Ano? Pumunta sa bahay ni Suyating. Tingnan kung nandun siya. Kung hindi siya nasa bahay, yun yung taong kanina. Tumakbo na tayo. Salamat at nakapagpadala ka ng message ng maaga para malaman ko. Ginoo Gu, hindi talaga namatay si Jing Yuan. Sila ang nagdala kay Xiaoyu. Lahat ito ay kanilang panlilinlang. Tama nga. Kailangan mong mauna sa kanila. Bumalik ka muna sa bahay. Dali. Sige.
Walang tao sa bahay. Siya ang taong iyon kanina. Sa wakas, nakarating tayo sa puntong ito. Hindi ko talaga pwedeng sumuko. Kung ganoon, kailangan kong unahin. Napatayin si Suyating. Mina, bakit ka nandito? Bakit ka nakatayo sa labas? Pumasok ka na. Ikaw, nasa bahay ka. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa kontrata ng paglipat. Nakita kong hindi mo binuksan ng ilaw. Akala ko wala ka sa bahay. Ang malaking ilaw sa bahay. Noong gabing nasaktan ako, nasunog ito. Halika na. Paano nangyari ito? Posible bang may nakikinig? Hindi talaga siya. Pero sino pa ba siya kundi siya? Pero kung siya nga, sa ganitong maikling oras, hindi niya talaga kayang makabalik agad. Yatin. Kanina ka ba umalis? Kanina ka ba umalis? Wala eh. Alam mo na, yung sitwasyon ko ngayon, talagang hindi makalabas. Talaga. So, diretso ka, galing sa ospital pa uwi. Oo nga. Mina, anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang naging interesado sa mga lakad ko? Ganun ka ba talaga? Ako lang naman ang nag-aalala sa'yo, di ba? Natakot ako na baka hindi ka uminom ng gamot at lumabas ka, at magka-aksidente. Tama nga. Uminom ka na ba ng gamot? Siyempre, huwag mong kalimutan uminom ng gamot. Kapag uminom ka lang ng gamot kahit na matuklasan mo ang sikreto ko, maaari pa rin kitang kontrolin ng isip. Pinaniwala ko siyang iniinom niya ay gamot sa sakit sa isip, pero ito pala ay gamot para kontrolin ang isip. Anong nangyari? Kumain ka na. Naalala ko, kumain na ako kanina. Yating, nakalimutan mo ba? Sinabi ng doktor na dapat dagdagan ang dosis. Talaga ba? Hindi na kailangan. Kumain ka na. Soy Ateng, anong kinatatakutan mo? Magtiwala ka, kinain ko na. Yating, hindi ko ibig sabihin iyon. Natakot lang ako na baka may mangyaring masama sa'yo. Alam ko naman. Mina, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Oo nga pala, dinala ko na ang kontrata ngayon. Huwag kang mag-atubiling pumirma. Talagang mabilis ka naman. Gusto mo na bang alisin ako agad? Ang bilis naman ng pag-aayos. Oo, hindi ba't para mabilis na mahanap si Xiaoyu? Hindi, gusto ko si Mama. Ikaw namang bata, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Lin Mei, may mukha ka pang magbanggit kay Xiaoyu. Anong nangyari? Yating, gumagawa ako ng mga ito, pero lahat ito ay para mabilis na mahanap si Xiaoyu. Ipasa sa ikalawang partido. Mei na. Pwede na ba ito? Oo. Napakabuti. Sa wakas nakuha na, Su Yating. Maghintay ka na lang ng kamatayan mo. Oo nga pala, may naalala ako. Hindi pa napipirmahan ng selyo ang kontratang ito, kaya hindi ito epektibo. Anong sabi mo? Mina, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang sobrang disappointed ka? Nakalimutan ko lang na kailangang lagyan ng selyo. Nasa iyo ba ang selyo ni Yating? Bago namatay ang tatay mo, siguro ibinigay na niya sa iyo, di ba? Nasa kamay ni Gubo ang selyo. Kailangan ko ng konting oras para makuha ito. Sa pinakamaaga, bukas din yun. Kaya kailangan mong ilabas agad. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko na ang selyo, agad kitang tatawagan. Medyo pagod na ako ngayon. Mas okay na dito na lang. Sige, siguraduhin mong maalala mo. Sige, bukas mo makuha ang selyo ng kumpanya. Makipag-ugnayan ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ililink ko ang shares sa'yo. Sa totoo lang, hindi na ako makapaghintay. Ayos na. Sige, ginagawa ko ito. Para lang, agad mahanap si Xiaoyu. Hindi na makapaghintay. Pinapatay mo ako. Lin Mei, hintayin mo. Kapag nabigo ang plano mo, kawawa naman ang umiiyak.
Ginoong Gu. Huwag kang mag-alala, paglabas ni Lin Mei na, agad siyang nagmadaling umalis gamit ang kotse. Hindi niya ako nakita, pumasok ka na. Nakuha na ba ni Ginoong Gu ang lahat ng bagay? Nandito ang kanilang balak. Tama nga. Tama nga. Una si Xing Yuan. Una si Xing Yuan Yang Yue. Una si Xing Yuan Otalin and GY. Masamang pautang, peking pagkamatay, imigrasyon. Para maging ako ang unang tagapagmana. Sinasagot ang lahat ng utang. Lin Mei na. Bumili ng maraming gamot na maaaring magdulot ng mga delusyon. At kalituhan sa alaala. Siguro ito na nga iyon. Ang kinain mo kanina. Ngunit nakuha ko na. Kumuha ng bahagi bago mag-immigrate. Ay liquidate ang natitirang halaga ng SU. Para maubos ito. Sa huli, iiwan ka ng isang bangkay. Na puno ng utang na malaki. Tunay ngang karapat dapat kang tawaging aking mabuting kaibigan. Alam kung saan pinakasakit ang saksakin. Huwag kang mag-alala, ang plano mo ay matagumpay na naipatupad. Sa lalong madaling panahon, si Lin Mei na ay makakaranas ng bunga ng kanyang mga aksyon. Hindi na siya makatawa. Ayos. Lin Mei na, hindi mo ito inaasahan. Yung akala mong magaling mong plano. Yung pangarap mong makuha. Kasunduan sa paglilipat ng shares. Sa totoo lang, ito ang pabilisin ng iyong kamatayan. Hindi ko inasahan na magiging ganito kadali. Mas malapit na tayo sa ating layunin. Mina, ang galing mo talaga. Si Suyating nahangal. Paano siya makakalaban sa akin? Hindi magtatagal. Ihahatid na siya sa ospital ng mga may sakit sa isip. Pagdating noon, wala na siyang ibang daan kundi kamatayan. Baka hanggang sa huli, hindi niya malalaman kung sino ang pumatay sa kanya habang nilalagay niya ang selyo. Matatapos na ang magagandang araw niya. Kaya ngayon, nagawa ko ang ganitong malaking bagay. Hindi mo ba? Dapat naman, bigyan mo ako ng gantimpala. Siyempre naman. Tatay, natatakot po ako. Pwede mo ba akong kwentuhan? Tatay, natatakot po ako. Pwede mo ba akong kwentuhan? Sige. Ako na. Tara na, Xiaoyu. Anong iniisip mo, nanay? Patay na ang nanay mo. Nanay. Dali, iligtas mo ako. Nanay, dali, iligtas mo ako. Anong ingay yan? Maging tapat ka sa akin, kung hindi, hindi mo makikita ang tatay mo. Huwag, huwag. Kasing sama ng nanay mo, talagang nakakainis. Nanay. Daddy, tulungan mo ako. Natakot si Xiaoyu. Daddy. Nasaan ka, nanay? Naiyak na si Xiaoyu, syempre. Maganda ang ugali ni Xiaoyu, gusto na gusto niya ako. Kaya't pinapalubag lang niya siya. Hindi na niya ako pinapakalma. Siyempre, kailangang pakalmayin. Tatay. Come on, tulungan niyo ako. Anong ingay yun? Parang si Xiaoyu ay umiiyak. Naligaw ka ng pandinig, walang anong ingay dyan. Ituloy natin. Yating, lagyan mo ng selyo dito. Magiging opisyal na ang kasunduan na ito, Mina. Talagang gusto mong pirmahan ko, anong ibig mong sabihin? Napakalaking bagay ang paglilipat ng mga shares, kaya dapat maging maingat tayo, sapagkat ang mga shareholders na iyon, hindi rin sila madaling pakisamahan. Natakot lang akong mapagsamantalahan ka. Nakalimutan mo ba, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Para sa'yo, para kay Xiaoyu, handa akong ibigay ang lahat. Huwag kang mag-alala, magpirma na tayo. Sigurado ka ba? Oo naman. Magpirma na tayo.
Ang galing. Mina. Bakit ka sobrang excited? Masaya lang ako para sa'yo. Kukunin ko na ngayon itong kasunduan sa paglilipat sa kumpanya. Agad na mag-uutos ang mga tao na simulan ng paghahanap sa buong bansa para hanapin si Xiaoyu. Huwag kang mag-alala, tiyak na mahanap ko si Xiaoyu. Ipapasa ko sa'yo. Ibigay ko sa iyo. Lahat ng bagay ay kampante ako. Nasa akin na ang bahagi. Sabihin mo sa mga tao na pwede na silang kumilos. Gagawin kong walang libingan si Suyating. Tiyak nang mamamatay si Suyating. Kakapasimula pa lang ang palabas. Jing Yuan. Sa wakas, nakuha na namin. Ang kumpanya ay ganap ng sa amin. Nakapag-ayos na ako ng tao para ilipat muna ang mga ari-arian. Matagumpay ang plano namin. Ayos, napakaganda. Tama. Para hindi malaman ni Suyating, nakabook na ako ng tiket sa eroplano. Lilipad ang eroplano sa loob ng 2 oras. Tara na, umalis na tayo. Sandali, nakita mo ba si Xiaoyu? Hindi ko na siya nakita sa isang araw. Xiaoyu. Xiaoyu, huwag mo nang hanapin. Yun. Naagang si Xiaoyu, maaga ko nang naipadala sa labas ng bahay. May nakaayos na ako para siyang ipapadala sa ibang bansa. Magkikita kami sa ibang bansa. Talaga ba? Hindi ako natatakot kasi nagmamadali tayo. Hindi mo ba siya maalagaan ng maayos? Kaya naman espesyal na inayos ko na ipadala siya sa ibang bansa muna. Mas magiging maginhawa siguro to. Di ba? Sabi mong mas maginhawa. Pero palagi akong nakakaramdam ng hindi ka panatag. Natatakot ka bang may mangyaring masama kay Xiaoyu? Natatakot ka bang may mangyaring masama kay Xiaoyu? Hindi mo pa ba ako pinaniniwalaan? Huwag kang mag-alala. Sa abroad, tiyak na makikita mo si Xiaoyu. Paano naman si Suyating? Hindi ba niya napansin? Si Suyating na yun, ang tanga. Ano ba ang kaya niyang matuklasan? Nakaayos mo na lahat. Syempre, huwag kang mag-alala. Perpekto ang plano ko. Hindi na maaga. Kailangan na nating umalis. Oo, tara na. Asawa. Matagal na tayong hindi nagkita. Suyating. Paano ka nandito? Bakit kayong dalawa ay nagmamadali? Saan kayo pupunta? Anong gagawin mo? Siyempre, para sa aking mabuting best friend, ang aking mabuting asawa, magbibigay ng malaking regalo. Suyating. Ay nako, ikaw. Nangyari pa na sinaktan mo ako. Kailangan pa bang pumili ng araw? Hindi tama. Kailan mo ito nalaman? Nagtatago ka ba nito buong panahon? Talagang ikaw ang aking matalik na kaibigan. Sadyang kilala mo talaga ako. Bakit hindi mo subukang hulaan muli? Kailan ko ba? Nagsimula ng mag-ayos. Tiyak na ikaw ang nakinig ng pabulong noong araw. Bakit kaya nang dumating ako sa bahay mo, nandoon ka pa rin? Dahil sobrang kilala kita. Pero hindi ka pa rin gaanong nakakakilala sa akin. Alam ko ang unang reaksyon mo. Pumunta sila sa bahay ko para kumpirmahin ang aking kinaroroonan. Kaya agad akong nagmadaling pumunta roon. Ganun pala. Pero hindi na ito mahalaga ngayon, kahit malaman mo ang katotohanan. Ano ba ang magagawa mo? Tiyak na mamamatay ka. Ngayon, lahat ng tao sa labas ay nagsasabing, ikaw ang baliw na pumatay sa iyong anak na babae. Hinahabol ka rin ng pulis. Xiaoting, talo ka na. Ang tiwala mo naman. Hindi ka ba natatakot na mabaygo? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwedeng magkamali ang plano ko. HMPH, Suyating. Huwag mo akong takutin dito. Isa ka na lang walang kwentang buhay ngayon. Umuwi ka na, kung hindi. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Jing Yuan. Dati, talagang, mali ang pagtingin ko sa'yo. Hindi ko inakala na ganito kasama ang plano mo. Na ang nag-isip nito ay ang taong kasama ko araw at gabi. Huwag nang magpahaba, andito na ang pulis. Suyating, maghintay ka lang na mapagbintangan. Magsasala ka sa kulungan. Mukhang hindi pa kayo masyadong malinaw tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Bakit hindi ko kayo bigyan ng malinaw na daan? Tingnan mo ulit ang kontrata. Ano? Ano? May problema ba ang kasunduan? Walang masyadong problema sa kasunduan. Suyating. Anong pinapanggap mong diwata? Gaano kalaki ang plano ni Mina? Pero sobrang careless ka. Napakahalaga nito, nakasunduan sa paglilipat ng shares. Ipinasa mo pa sa assistant na gawin. Kahit ang nilalaman ng kasunduan, hindi mo pa alam. Ano ang gagamitin mo para makipaglaban sa akin? Sila nga.
Hoy, anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako, Lin Mina at Xing Yuan. Kinasasangkutan ng malaking halaga ng yaman ang katiwalian. Panggagahasan ng tao. Nahuli kayo. Maging tapat ka. Mali ang nahuli ninyo. Hindi ako ang may utang na loob sa katiwalian. Siya si Soy Ateng. Siya rin ang nagdukat kay Xiaoyu. Siya ang baliw na babae na ito. Bakit kayo nakikinig sa salita ng isang baliw na babae? Maging matino kayo. May ebidensyang malinaw. At nagsasabi pa ng kasinungalingan. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kakaiba, di ba? Kaya hayaan ko kayong malinaw na mamatay. Yung pinapirma mo sa akin, hindi naman talaga isang kasunduan sa paglipat ng shares, kundi isang kasunduan sa paglilipat ng utang. Gusto ninyong ako ang magdadala nito, lahat ng mga hindi nabayarang utang, kaya dapat ko rin. Tikman ninyo kung ano ang lasa nito. Paano ito posible? Soy Ateng, ang tapang mo. Bakit ganito ang nangyari? Tanga ka. Yating, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan ito, babaeng ito. Kailangan mo akong patawarin. Kailangan mo akong patawarin. Huwag siyang hawakan. Yating. Hindi mo naman ako kayang saktan ng ganyan. Tumahimik ka. Ang pinaka nakakasuka sa akin ay ikaw. Ibabalik mo na si Xiaoyu sa akin. Si Xiaoyu? Oo. Tingnan mo, dahil ako ay ama ni Xiaoyu. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tigilan mo na ang kalokohan. Nasaan si Xiaoyu? Xiaoyu. Sabi niya, ipinadala na si Xiaoyu sa ibang bansa. Hindi tama. Nasa panganib si Xiaoyu. Tara. Mama, dali, iligtas si Xiaoyu. Si Xiaoyu ay nagka-attack sa hika. Xiaoyu. Xiaoyu. Tumigil ka. Xiaoyu. Hindi maganda, naka-attack ulit si Xiaoyu sa hika. Nakuha ni Xiaoyu ang gamot para sa hika. May mas maganda pa ba, inay? Bakit ganito? Ang basura mong ito, ikaw kasi. Yating, maniwala ka sa akin. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng sariling anak. Paano ko naman magagawa iyon kay Xiaoyu? Si Lin Mei ang gumawa niyan, ang babaeng iyon. Wala akong kinalaman. Alam mo namang may hika si Xiaoyu. Pero pinapayagan mo pa si Lin Mei na nasaktan siya. Akala mo ba mabuti kang tao? Mas mabuting magdasal ka na walang nangyari kay Xiaoyu. Kung hindi, paparamdam ko sa iyo ang kabayaran ng dugo. Bitawan mo ako. Mali ang hawak ninyo. Ako ang inakusahan ng walang katwiran. Hindi ako ang namumutang. Asawa ko. Alam ko na nagkamali ako, patawarin mo na ako, maging tapat ka, ang masama ay may parusa, maghihintay ka na lang sa kulungan, para sa susunod na buhay mo. Tara, huwag na, huwag na, huwag. Xiaoyu, umuwi na tayo. Nanay. Xiaoyu. Xiaoyu, may nararamdaman ka bang hindi maganda? May sakit ka ba? Nanay, okay lang ako. Nanay, huwag kang umiiyak. Mag-aalala si Xiaoyu. Sige, nanay, huwag kang umiiyak. Xiaoyu. Nahanap na kita ng nanay mo. Nasaan ang mga masasamang tao? Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Sila ay naparusahan na ng tama, hindi na muling. Aapiin tayo ng iba. Bakit, mama? Bakit tayo niloloko ni Papa? Bakit hindi niya mahal si Xiaoyu? Minsan, ang mga tao ay palaging gumagawa ng maling desisyon. Ngunit anuman ang mangyari, palaging mamahalin ka ni Mama. Protektahan ka. Oo, pinakamamahal ko rin ang mama ko. Hihihi. Hihihi. Hihihi.